Ibinigay ni Maria Clara ang relikaryo na ibinigay sa kanya ni Kapitan Tiago sa lalaking may ketong. Ito naman ay ginawang kapalit ng ketongin kay Basilio sa pagpapagaling niya sa kanya. Ginoong Basilio, maraming salamat po pala sa paggamot sa akin. Wala ka naman. Ito po pala yung kapalit po ng service niyo para sa akin. Hindi, sa'yo na yan. Magamit mo yan sa pagsisimula mo. Hindi po, tanggapin niyo po ito bilang kapalit ng kabutiang loob niyo. Siya ang kitawin palaboy-laboy dyan, di ba? Oo, at bakit? Hindi ka ba nangangamba na pati ikaw ay mahawa sa kanyang sakit? Maaari ang taong iyon ay isang makasalanan, kaya binigyan ng Diyos ng isang kaparusahan. Isa na akong doktor ngayon at isa sa akin tungkulin ay manggamot at tumulong ng nangangailangan at maghanap ng lunas sa may sakit. Makasalanan man o hindi. Ngayon, Isagani, kung wala ka naman talagang sadya dito, ay ako'y aalis muna na ibibigay ko sa kanya surprise. Nagkaiin si Tales sa dulo ng bayan na inakala niya ay walang may-ari. Nang nag-aani na si Tales, isang korporasyon ng mga praile ang umangkin sa lupa. Pinagbabayad si Tales ng buwis. Palibhasa ay ayaw ng gulo, sumang-ayon siyang magbayad. Pero sa paglipas ng panahon ay tumataas na ang buwis na hinihingi sa kanila. Magpaumanhin ka na lang. Sa isang taong may pag-usap ay gugol ka ng mga 10 dami ng ibabayad mong buwis. Sa mga pari puti, marahil ipagmimisa ka pa nila. Bilang ganti, ipagpalagay mo na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal. O kaya nahulog sa tubig at sinakman ng buhaya. Ngunit kung patuloy na ang pagtaas ng buwis ay talagang hindi na ako matutuwa. Nung umabot na sa 200 ang buwis, tumanggi ng magbayad si Tales. Ano ang mangyayari sa kanyang mag-anak habang hinihintay ang kakalabasan ng usapin? Ano? 200 piso na ang buwis? Hindi ako makapagbayad nito. Pero kung di kayo makakabayad, ipaanili lang sa lupain nyo. Bibigay ko lamang ang aking lupa sa unang taong didilig sa alikabok ito, ng dugong umagos sa aking mga paa. Oo, anak? Anong gagawin mo dyan sa gulok mong yan? Ang mga turista na yung mga baril. Dapat kong batayan ang aking mga pananim, sapagkat ang bawat tubo doon ay isang buto ng aking asawa. Tinap si Paris ng mga tulisan. Ano? Ano ang ating gagawin? Ibibenta ko at isasal na ang lahat ng aking alahas. Ibinenta ni Huli ang lahat ng kanyang mga alahas maliban sa relikarong ibinigay sa kanya ni Basilio. Ano pa kaya ang maaaring gawin ni Huli para sa kanyang ama?
ng alahas. Ni wala naman po akong makitang sanlaan ng bahay. Anong balak mong gawin? Balak pong manilbihan. Ano? Apo, hindi kita inalagaan at pinalaki para manilbihan bilang isang alipin. Pero hanggang sa mabayaran lang naman po ang ating utang. Tumuloy sa bahay ni Kabesang Tales si Simon upang bumili at magbili ng alahas. Nagdatingan ang mga tao hindi lamang upang tumingin ng alahas. Layunin din nila makipagkaibigan kay Simon na balitang malapit sa Kapitan General. Sa isang dakot lamang ng mga alahas na to, ay kaya ko ng paluwain ng mga mamayanan sa Pilipinas. Meron akong dito mga antigong alahas na alam ko magugustuhan ng gino na katulad mo. Opo, lalo na ang mga matatandang brilyante. Diyan nahihiligan si Ama. Si Ama na rin ang magbabayad. Mabuti. Andito ang kwintas ni Cleopatra na galing sa piramide ng Ehipto. At ang sising ng Senador Romano. At marami pang patugon sa inyong panlasa. Hindi lang ako nagbibili kundi bumibili rin. O kaya ay nagpapapalit. Kayo, wala po ba kayong pagbibili? Lahat ng alahas ng aking anak at ang natira ay walang ng halaga. Pati ang kwintas ni Maria Clara? Oo nga pala. Sinugod po ng aking kaibigan bago siya nagmongha. Ibig ko ang disenyo. Pagbibili mo ba ito ng 500 piso, ay pagpapalit sa ibang alahas. Ako itatago ko na lang itong parang relic. Ang mga nakakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing siya'y payat at mahina na at halos hindi na makapagsalita. Pinagpapalagay ng lahat na siya'y mamamatay na santa. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ayaw ipagbili ni Huli at pinilit niyang manilbihan. Kung kayo po ay makakapaghintay, nais ko po muna sana itong isangguni sa aking anak. Natukso ang kabesang nakawin ang revolver ni Simon, ngunit pinalitan niya naman ito ng kwintas ni Maria Clara. Nang gabing iyon ay 3 ang patay, ang paring tagapangasiwa ng asyenda, ang lalaking pinagbigyan ng lupain ni Kabesang Tales at ang may bahay nito. Walang nakakalam sa lihim ni Simon. Ano nga ba ang kanyang tunay na katauhan? Ano nga ba ang nangyari noong namatay umano si Crisostomo Ibarra? Ako si Juan Crisostomo Ibarra. 13 taon na ang nakakaraan mula sa Europa, puno ng pag-asa at pangarap sa buhay. Lalo pa nalilos ang pangarap na pagpapakasal sa tanging babaeng pinag-uukulang ko ng wagas na pag-ibig. Pinatawad ang mga taong gumawa ng kasalanan sa aking ama, ngunit hindi sila tumigil. Gumawa sila ng gulo ang aking ipinahamak. Sa isang iglap ay nawala ang lahat sa akin. Yaman, pangalan, pag-ibig at kinabukasan. Doon nabuo ang sumpa kong paghihiganti. Nilisan ko pahilim ang aking sariling bayan. Dala ang kayamanan ng aking magulang na nakabaon sa gubat. Sa kuyog ako nakilala ang general na komendante pa lamang noon. Ginamit ko ang kapangyarihan at salapi. Ginawa ko siyang bulag na kasangkapan para sa sarili kong kagustuhan at kapakanan. Sa bahay ni Padre Florentino, huling nanuluyan si Simon. Nang nakarating sa kanya, nahuhulihin siya ng mga Guardia Civil. Siya ay uminom ng lason at tuloy nang namatay. Nawa ng Diyos ang nagligaw sa kanya ng daan.